Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So ang Lakers sa isang team na halos walang ginawang galaw ngayong off-season. Bukod sa pagkuha ng mga rookies, panay training camp deals lang nga ang binibigay nila sa mga players at wala pang guaranteed spot sa mga ito. Isang bagay na matagal nang hinihingi ni Anthony Davis sa iyang isa pang center na makakatulong sa kanya sa pinta upang makabalik siya sa kanyang natural position na power forward. Ganun pa man ay bigo nga si Rob Pelinka na makuha ang tulad ni Jonas Valanciunas noong free agency. Well, natanong nga si Pelinka tungkol sa plano niya sa kanyang mga draft picks at kung ano ba ang kailangan upang magawa niyang i-trade ito. Ayon sa Lakers GM ay iti-trade niya ito kung magre-resulta ito sa quote-unquote sustainable Lakers excellence. Handa nga daw silang i-trade ang isang pick kung magre-resulta ito sa pagtaas ng kanilang roster talent. Madami nga daw silang tiningnan na sitwasyon, subalit hindi nga daw available ang gusto nilang mga trade. Patuloy umano nilang pag-aaralan ang marketplace. Kapag may magandang move na magre-resulta sa long-term excellence, pupukol sila ng trade. So ayun nga po mga kaibigan, asahan na hindi pa ito ang final lineup ng Lakers at may mga magaganap pang galaw bago sumapit ang trade deadline. Isang player na posibleng masama dito ay si D'Angelo Russell na nasa huling taon na ng kanyang kontrata. Kapag hindi naging maganda ang kanyang simula sa season na ito, tiyak nga na trade ang bagsak nito mga kaibigan dahil mataas nga ang tsansa na umalis siya sa free agency at walang makuha na kapalit ng Lakers. So ititrade na nga nila ito habang mataas pa ang kanyang value kaysa naman umalis ito sa free agency nang walang kapalit. Base nga sa mga sinasabi ni Rob Pelinka ay looking for long-term success sila at hindi para sa isa o dalawang season lamang. Tila ba ang hinahanap nila na deal ay ang magbe-benefit pa din ng Lakers kahit sa mga oras na wala na si LeBron sa kanilang team? Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Zion Williamson naman ay talagang gigil nga na bumawi ngayon matapos na muling bigo na makapaglaro ng playoff basketball dahil sa mga injuries. Ayon kay Zion ay oras na nga daw para seryosohin ang bawat laro. Ipepersonal niya nga daw ang mga ito. Ayon din sa kanya, I'm out for straight vengeance. Hindi nga daw sa partikular na tao kundi para sa kanyang sarili mismo. Gusto niya nga daw mga kaibigan na maging parte ng mga all-time great players. Madami na nga daw siyang nagawang pagkakamali na itatama na niya ngayon. Malaking turning point nga daw sa career niya nang tambakan sila ng Los Angeles Lakers sa in-season tournament. Pinapanood niya nga daw si LeBron na naglalaro at a high level sa kanyang advanced age at sa moment na yun ay sinabi niya umano sa kanyang sarili na gusto niyang maging isa sa mga all-time greats. Si Zion mga kaibigan ay naging all-star sa kanyang pangalawang season sa NBA. Ngunit matapos ito ay bigo pa nga siya na makasali ulit. Last season ay nag-average siya ng 23 points, 6 rebounds, and 5 assists per game. Sa palagay nyo ba ay kaya niyang iangat ang kanyang laro bilang isang MVP candidate next season?